Magandang gabi po sa bawat isa. Erev Tov, good evening. Welcome to the message for today entitled, Salvation is free, but you have to count the cost of following Jesus. Salvation is free, but you have to count the cost of following Jesus. The text is found in Luke chapter 14, starting from verse 25 up to 33. Luke chapter 14, verse 25 to 33. Ang title po sa message na to is, Salvation is free, but we have to count the cost of following Jesus Christ. Kasi ang effect po talaga ng salvation ay magiging Lord and Savior mo si Jesus Christ. Kaya as a Savior and Lord, you have to follow Jesus Christ. So yun po ang ating mensahe sa gabing ito. At habang inaantay natin ang mga pumapasok for our live message for this evening, let me take again this opportunity to present to you the gospel. Ano ba yung gospel? Yung magandang balita ng kaligtasan. Euangelion, from the word Euangelion, you means good and Angelion means message. So ito po ay good message or good news about the work and person of Jesus Christ. So actually ito rin yung ating topic about the person of Jesus Christ as our Lord and Savior. But i-present din natin itong gospel na to kasi it is the most important topic sa Bible. Ito yung center topic ng Bible. At ito ang sumasagot sa ating magandang katanungan sa how can we be reconciled with God. So ang gospel po ay it is about the work and person of Jesus Christ. Pero dapat nating ibigay yung mga premises niyan. Kasi bakit po nagiging good news yan? Kasi mayroon pong bad news. Ang bad news po ay no one is good, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayong ng tao ay makasalanan, no? Although may sinasabing mga mabubuting tao, but it is only up to the relative yan sa mabuti sila kaysa iba. But in the presence of the perspective God, we are fall short of the glory of God, no? At dahil kasi ang ating God ay holy, ang holy po ay hindi niya kayang i-deal ang makasalanang tao sa tamang paraan kung wala si Jesus Christ. Kaya ito po yung bad news. People or mankind are all sinners and fall short of the glory of God. The requirement of a holy God is perfection. So hindi makaabot ang tao sa kalawalhatian or requirement ng God. Kaya nagpadala siya ng kanyang anak na ma-fulfill yung mga requirement na yan. Kaya ang gospel is about Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. No? Yan. At si Jesus Christ yan, kasi si Jesus Christ nga ang mayroong perfect righteousness. He is the only sinless. At siya lang nakaka-perform o nakaabot sa kaluwalhatian ng God. Tayong lahat ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng God. So we have to have that perfect righteousness of Jesus Christ. At the same time, dapat malaman talaga natin na si Jesus Christ ay truly God, true God and true man. Kasi dapat maintindihan na natin na God siya at banal siya. Hindi rin tayo pwedeng magpasakop sa kanya na hindi tayo banal. And the result of this one is Jesus Christ will be our Lord. And God is holy. Kailangan natin mag-repent from our sins and observe or follow all the laws or the commandments that was taught in the Bible. Kailangan natin maging holy because our Father in heaven is holy. No? We should be perfect because our Father in heaven is perfect. We should be holy. No? At the same time, kailangan natin malaman ano ba yung mga cost of following Jesus Christ. Kasi mayroong cost yan. So that is the gospel. The gospel in a short is Jesus Christ is our Savior. Kasi tayong lahat ay makasalanan and we can only appropriate or get that accomplishment na ginawa ni Jesus by our faith. Not by anything, by works, not by being moral, not by being doing good works, but by believing on the Lord Jesus Christ. But after that,
kailangan natin na malaman talaga na tayo ay followers ni Jesus Christ. So, sa gabi po ito, salamat po sa bawat isa na maka-attend po sa ating prayer meeting. At ginagamit po natin itong ating pag-uusapan ngayon as springboard sa ating prayer meeting bago tayo pupunta talaga doon sa prayer meeting proper. So, I hope na tayong lahat ay maka-log in na for this message for tonight entitled Salvation is free, but we have to count the cost of following Jesus Christ. Yun po ang ating topic ngayon. So, ang verses po ay matatagpuan sa Lucas chapter 14, verse 25 to 33. At babasahin po natin yan dito po sa ating New King James Version. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia kung kayo po ay may mga printed na Biblia or at the same time kung mayroon kayong mga nasa gadget, bubuksan niyo po yan para makita niyo rin ang mga salita ng Panginoon. Okay? Sige po, I hope na hahabol na yung iba. Kung hindi man sila maka-log in right away, let us begin na. No? Magandang gabi muli sa bawat isa. Erev Tov, good evening. Welcome to the message for today entitled Salvation is free, but we have to count the cost of following Jesus Christ. The verses are found in Luke chapter 14, verses 25 to 33 at babasahin ko po ito sa aking version dito na New King James Version. The subtitle of my Bible here is Leaving All to Follow Christ. Verse 25. Now great multitudes went with him, and he turned and said to them, If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sister, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who come against him with 20,000? Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks condition of peace. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos na galing sa Biblia. Let us pray. Lord, we thank you for this evening, Lord, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na makarinig na iyong masalita galing sa Biblia. At we know, Lord, that these verses are powerful enough to open our eyes and our mind so that we can know the requirement at ang salvation din po na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa pribileyo na ibinigay mo sa akin at bigyan mo ako ng gabay na galing sa Espiritu Santo upang maipahayag ko po, Lord, ang iyong mensahe sa gabing ito. At sa lahat na makikinig, kasama ako, ay buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan po ang mga mensahe sa gabing ito. Muli, nagpapasalamat kami sa lahat ng blessings na binigay sa amin at pinapanalangin din po namin ang aming prayer meeting mamaya na ikaw din po, Lord, ang maggabay sa amin at mag-answer sa aming mga prayers. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi ulit sa bawat isa na makikinig ng mensahe na to. Ang ating pong title ay The Cost Salvation is free, but let us count. But we have to count the cost of following Jesus Christ. Bakit po natin entitle to? Kasi ang salvation po natin, palagi natin sinasabi yan, free yan. But the effect of salvation is regeneration, and we acknowledge that Jesus Christ will be our Lord,
At kung Lord natin siya, He is holy, kaya kailangan nating mag-follow sa Kanya. So, kailangan natin siyang sundin at may cost yan. No? Hindi yan basta-basta na walang cost, although yung salvation talaga na per se ay free yan, kasi sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that nobody could boast." So alam po natin ang ating grounding po sa salvation ay free talaga yan, at it is all by God. Salvation ay hindi galing sa ating mga gawa, hindi galing sa mga rituals sa simbahan, hindi maging morally correct, hindi maging by doing good works, kundi it is a gift talaga ng God yan. And we know that sa lahat ng ating mga mini-message ay naka-ground talaga, grounded tayo talaga dyan. That salvation is free. It is all of God, but we have to declare talaga na mayroong sinasabi din ang Bible na we have to count the cost. So, kailangan natin ibahagi ito. No? Unang-una po, tingnan natin yung verses, kung ano talaga ang explanation ng mga text na to, at ipapaliwanan natin according dito sa mga sinasabi. Pangalawa, which is very important, kailangan natin yung tamang placement. No? Ibig sabihin ng placement, kasi ang gospel po ay malawak po yan, kailangan natin i-place yan. Nandun ba yan sa harap, before our salvation? Nandun ba yan sa gitna? Or kasama ba yan sa salvation? O after the salvation or the effect? So number 2 part ay, which bigyan natin talaga ng doon ay ang placement, no? Ang placement at kailangan ba natin itong isama sa ating evangelization? Kasi we have the responsibility to evangelize or to declare the gospel itself, at saka yung mga factors na before saka after nang matanggap mo si Jesus Christ or ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan. We called it born again. Yung pagbigay sa'yo ng born again na bagong buhay, o regeneration o illumination. No? At ang huli po ay we have to thank God na mayroon pong mga verses na ganito, at ipapaliwanag po natin na bakit mayroon pang mga verses na to at dapat nating pasasalamatan. Unang-una po, let us look at the text and explain this one. So dito po ay marami pong sumusunod kay Jesus Christ, no? Alam po natin si Jesus Christ ay God yan na nag-incarnate, and the disciples or the apostles beheld His glory, no? God yan siya. Ngayon, sabi dito, now great multitudes went with Him, si Jesus Christ po ito. And Jesus Christ turned and said to them, ito yung pinaka dito, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. So, sabi ni Jesus Christ, ito yung requirement ko sa magiging disciple ko. So, minention dito ang mga close relative, like father, mother, wife and children, brothers and sisters, and even our life. Sabi niya, kung hindi mo ito kamumuhian or hindi mo ito hate, no? Hate pa nga ang dito, ginamit dito hate his father and mother, he cannot be my disciple. So, marami din nagtatanong dito, bakit kailangan nating i-hate ang ating father to follow Jesus Christ? Di ba? Mayroon naman siyang mga sinasabi na you have to love your parents because it is a great commandment na may benepisyo, no? Haba ang buhay mo. Bakit para nagko-contradict dito ang si Jesus Christ? Ang ibig pong sabihin nito, if you are given the chance to select the God and your father or mother, you have to select your God, no? Halimbawa po, ang iyong father or mother or relatives na close relatives ay hindi sila parang believers of Jesus Christ.
So, meron silang mga gagawin na against Jesus Christ o against yung dapat na mananampalataya, mamimili ka ngayon. So, if you will be on the side of God or in the side of your father or mother, so this is about relative, no? Relative, ibig sabihin, relative na hindi pa kamag-anak, kundi kung sino yung kung sino yung papanigan mo. So, although meron talagang sinabi si Jesus Christ na love your father and mother, or obey, di ba? Respect, something like that. But dito po ay sinasabi na parang even yourself, even your life, no? Kasi ang ating life po ang ating puso po ay deceiving ito eh. At mayroon tayong mga gusto na hindi asang-ayon sa pinapagawa ng God. You have to select God. Ang ganito ang ibig sabihin nito. Ngayon, pumunta siya dito sa and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So, ginagamit ang cross, symbolizing na yung parang paghirap or something relatively like paghihirap na parang kailangan mo talagang kung si Jesus Christ ay naghirap, mayroon chance na maghirap ka rin or something like magsakripisyo ka for Jesus Christ, for the work of God, no? Or gano'n, no? So, yan po ang ibig sabihin nito. 28, for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he had laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. No? Sabi na, tandaan ko yon si yung kay John Bunyan na si Pliable at saka yung isa nagdududa siya, yung isa sigurado siya. So, ang ating pag-follow kay Jesus Christ ay meron ditong human responsibility and we have to count the cost. We have to count the cost according to Jesus Christ, no? According to Jesus Christ na parang kung magtatayo ka ba ng tower or something like a construction, kailangan mong bilangin yung cost, no? Kailangan mong estimate how much does it cost. At kung nalay mo na yung foundation ay hindi mo natatapos, imamaka ng mga nakakita sa iyo at sasabihin hindi mo natapos. So dati ay pwede natin gamitin ito sa mga principles natin sa buhay, na kung ikaw ay magpapatayo ng something like project or business or something like bahay, kailangan mo munang tingnan din yun. But this is more on spiritual things. Kasi marami pong mga principle ngayon sa worldly na ang principle ngayon ay parang iteration. Anong ibig sabihin ng iteration? Kailangan mo simulan ng maliit, tapos palakihin mo lang ng palakihin. That is the principle ngayon of mga projects like software development, like building an entrepreneur or business. Hindi mo kaagad tingnan yung lahat, no? Titingnan mo lang muna yung ano ba yung capable mo. So, I think this is more on the spiritual side na kailangan mo talagang makita na there is a cost on following Jesus Christ. Although, God will provide you with the promise yan ng God na if you follow me, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Sabi nga sa 13:5 ng Hebrews, sabi niya, huwag kayong magmukhang pera, o hindi kayo masyadong mag-isip ng pera kasi I promise that I will never leave you nor forsake you. Although ang God talaga ang nag-preserve sa atin, but this is more on the human responsibility na i-explain din natin mamaya kung bakit ganito yung Pero sinabi ni Jesus Christ kaya nasabi sa atin, kung ano nakasulat sa Bible, i-explain natin. Nasabi niya, kailangan natin pag-iisipan kung ano you have to count the cost kung if you have to follow Jesus Christ, no? Meron pa siyang example dito, kasi this is more on warfare, no? Yung mga warfare, yung mga strategic ng mga war, or what king, kasi ang king sa kanila yun yung nag-engage ng war. Going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000. So sabi niya,
titingnan mo muna kung ang iyong mga armies o mga warriors ay 10,000 lang, tapos yung kalaban mo ay 20,000, i-analyze mo yan. No? I-analyze mo yan kung kaya niyan. Pero mayroon din mga principles doon na naghahanap lang siya ng 300 men. Si Gideon, 300 men lang against 10,000. Special yon. Pero ang point dito na if we have to follow Jesus Christ, dapat natin tingnan, no? Sabi nito, or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks condition of peace. So, titingnan din natin kung tagilid, magpadala tayo ng delegation, advance party, na ask condition of peace. Actually, ginawa ito ni Jacob kay Esau. Kasi alam po natin si Jacob ay tumakas yan kay Esau, kasi nga yung nilinlang niya si Esau sa kanyang birthright, at saka yung blessing ni Isaac sa kanya, pinaalis siya ni Rebecca. Pero nung alam naman ni Jacob na babalik talaga si Jacob doon, nagpadala siya ng gift kay Esau. At kung makita mo si Esau nung dumating na, niyakap niya si Jacob. Although galit na galit si Esau, kailangan na mag-send ng mga emissary na pero sakop din kasi may 400 na warriors si Esau pero kailangan niya. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. So sabi dito ni Jesus Christ, tinitingnan niya ang ating puso. Tinitingnan yung ating puso. Na talagang, so likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. In fact, ang principle ng Book of Hebrews, tinuturuan talaga na parang you have to go all the way to Jesus Christ kasi He's a better, but titingnan ng mga taga-Hebrews noon kung talagang sulit ba talaga yon, no? This is more on parang lang talaga to, yung mga sinabi ni Jesus Christ. Pag sinabi ni Jesus Christ, totoo yan. In fact, lahat ng mga sinasabi sa Bible, si Paul, si Peter, pag sinulat nila yan, Word of God yan. How much more kay Jesus Christ? So, kailangan natin titingnan ito. But, ang pag-unawa po natin sa buong gospel talaga ay kailangan natin basahin ang buong Biblia simula sa Genesis hanggang sa Revelations. Kailangan nating basahin yan to really understand the gospel, no? The gospel. At ano ba talaga ang utos talaga ng God sa atin at ano yung gospel. Kaya ang pupunta tayo doon sa pangalawang aspeto, the placement of this counting the cost in evangelizing. No? Kasi mayroon tayong responsibility to evangelize to our neighbors, to our relatives, kung ano talaga yung gospel. But malinaw naman na si Jesus Christ ay sabi niya, you cannot follow all this kasi sabi niya, be perfect for I am perfect. Sabi niya sa Matthew 5:20, sabi niya sa Matthew 5:20, Jesus Christ din nagsalita dito. Be perfect, for your Father in heaven is perfect. Sabi niya dito sa 5:20, sa pala yan, sa 1 Peter yan. Pero ang sinabi ni Jesus Christ dito, for I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. So, ang requirement ni Jesus Christ, you have to be righteous above the righteousness of Pharisees and scribes. Kasi sa kanilang kapanahonan, ang tingin nila sa mga Pharisees and scribes ay yun ang pinakamabuti, pinaka-righteous. Pero sabi ni Jesus Christ, be righteous. For by no means you cannot enter the kingdom of God. At sabi ni Jesus Christ doon sa young man na no one is good except God. No one is good except God. So in looking at the perspective of salvation, malinaw na no one can achieve it, or all have sinned and fall short of the glory of God. At sabi nga sa Isaiah 64 verse 6, our good works are just
filthy rags sa tingin ng God. At malinaw yan na parang dapat malapat talaga natin yan kasi sabi ko nga, kailangan natin i-introduce yung buong Bible yan, buong Bible. So ngayon, titingnan natin yung placement nitong ano na to. Alam po natin ang placement ng ang Bible po ay pag tayo po ay nag-evangelize, hindi lamang natin ikukwento yung grace of God, no? Grace of God na si Jesus Christ talaga ang substitutionary atonement, siya yung sacrificial lamb, siya yung nabuhos yung kanyang dugo. Kailangan mo rin i-inform sila na bakit nagpunta si Jesus Christ dito. Una-una, nagpunta si Jesus Christ dito kasi tayong lahat ay makasalanan. Hindi natin kayang abutin ang Holy God. So, kailangan mong i-explain talaga sa ating pag-evangelize, kailangan natin i-explain yung Holy God. Kailangan natin i-sabihin yung God natin is holy, 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 at hindi makakarating sa Kanya ang kasalanan. He cannot deal with a human na makasalanan, hindi yan makakalapit sa Diyos talaga. Kasi, makasalanan ng tao. Number 2 na kailangan natin na kabalabi natin na ang God ay just. Kailangan niyang parusahan ang nagkasala. So, ang tao ay nagkasala, kailangan may maparusahan. So, una-una, kailangan natin i-explain na God is holy. Kailangan natin ma-explain na God is just para ma-appreciate na tayo ang ginawa ni Jesus Christ. At the same time, mapakita talaga natin ang tao na no one is righteous. Basahin natin ang Romans 3:10. Ang sabi dito sa Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. So, malinaw na ang tao po ay walang mabuti sa perspective ng God. Mayroon lang mga sinasabi na righteous na mga tao like si Job, no? Sina Noah, sina Elizabeth, saka Zacarias. Pero ang point doon ay they are just righteous relative to other people in their community na naparoob sa kanila. Nga si Elizabeth saka Zacarias, righteous sila doon sa pagsunod ng mga batas, sa audio. But with respect to the ano talaga, yung glory of God, fall short talaga yan. Kasi sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So I hope na malinaw na lahat ng tao ay makasalanan at hindi makaabot sa panuntunan ng God. Kaya kailangan natin i-explain ngayon ang gospel, the good news. Ang good news po ay mayroon pong component. Ang isang component doon ay the work of Jesus Christ. The work of Jesus Christ na siya yung gumawa ng ating He fulfilled all the laws and prophets. Ibig sabihin, sinunod niya ang mga requirement ng God kasi ang binigay ng God ay kailangan ma-fulfill yan at mayroong ma-shed na blood. So, Jesus Christ fulfilled or follow all the laws para siya ay makapasa sa God. No? At the same time, kailangan niya mamatay doon sa cross upang mabayaran ang ating makasalanan through His blood. Kaya nga ang ating cleansing ay sa blood at ang ating covering ay hindi yung covering natin na righteousness natin, but the covering ng righteousness ni Jesus Christ. I hope malinaw yung work of Jesus Christ. Pero this time, kasi mayroon dito tayong the cost of following Jesus, let us emphasize the person of Jesus Christ. Si Jesus Christ ay true God and true man. Kailangan niya maging true man para makapag-sympathize siya sa atin at mabuhos yung kanyang dugo at mamatay ang God man. Hindi po mamamatay ang God man lamang ang mamamatay. At si Jesus Christ ay Yahweh yan o Jehovah na equal with God the Father, God the Holy Spirit. So, kailangan natin i-emphasize yan. Holy yan si Jesus Christ. Holy yan. At the same time, kailangan natin na emphasize na He is our Savior and our Lord.
No, dito tayo magkakatalo ngayon. Kasi kung Savior lamang siya, hindi siya Lord, hindi na natin kailangan ipatuloy itong na to, yung ating count the cost of following Jesus Christ. Yes, Jesus Christ is our Savior, but Jesus Christ is our Lord. So being our Lord, being God, God demands us to repent from our sins and follow and observe the things that was commanded. Yun ang kanyang sa Matthew 28:20, ang sabi niya sa Matthew 28:20, sabi niya sa Matthew 28:20, sabi niya dito, teaching them, simulan natin sa 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So, teaching them to observe all things, kailangan natin i-follow si Jesus Christ kasi He is our Lord and Savior. God demands us to be holy, to be perfect, because ang Father natin ay perfect. We cannot separate the law, kasi ang law po ay mayroon yung component na ginawa ng God yan. Nandun yung holiness ng yan. So the moral law is, we have to observe the moral law. Although lahat ng laws na ginawa doon sa Mosaic Covenant ay pinerform na ni Jesus Christ, like the civil law, yung pag sinabi mong civil, for the bayan of Israel only, the sacrificial law, yung mga pagpatay doon sa tupa at pagbuhos ng mga dugo, yung dietary law, yung kanilang pag-kosher at sa kanilang pagkain, and the moral law, no? Jesus Christ fulfilled all the laws. Kasi nga requirement ng God yan na ma-fulfill. Kaya na ma-transfer sa atin. But at the same time, hindi mo maalis ngayon yung mga batas ngayon yan na holiness, kasi ginawa ng God yan. Maski anong batas na tayo po ay sumunod, nandun yung holiness, nandun yung holy na moral law. Hindi natin pwedeng alisin yan. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi na tayo susunod sa mga batas, kasi we are being transformed from by grace to grace, no? Sinanctify na tayo. Kailangan natin na sumunod sa holy God, no? Holy God. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, love your God with all your strength, heart, soul, and mind, no? And love your neighbor as you love yourself. So, nandoon yung nakapackage ngayon yung parang moral law din doon. No? Moral law. Ngayon, siyempre, kailangan din natin sumunod sa mga sabi nga, repent and be baptized. So, if you are a Christian, you have to repent and be baptized. Kailangan natin sundin yan kasi yun ang turo sa atin, repent and be baptized. Pero, kailangan natin ma-distinguish talaga kung saan tayo naligtas. Ang ating kaligtasan po ay doon po sa talagang pag binago ka ng Panginoon. No? It is by grace. Kaya nga, by grace The moment na ni-regenerate ka niya, you are saved. You are saved from the penalty of sin. You are preserved. But binigyan ka niya ng parang utos din na ma-preserve ka by perseverance. Ngayon, kailangan din natin talaga natin itong tingnan yung cost of following Jesus Christ. Kasi alam po natin salvation is free, ginawa ni Jesus Christ yan. Pero sa ating titingnan natin yung cost ng pag-follow kay Jesus Christ. Kasi the result of our salvation is nabago tayo Nabago tayo. So ang palagi kong dito ay yung lion na dating carnivorous ay nagiging herbivorous. Ang ibig sabihin nun, ang lion, ang nature niya, no, na dati siyang kumakain ng karne, no, or mga meat. Pag binago siya, ang kanyang nature ay nagiging sheep, kumakain na siya ng grass.
Hindi na siya kumakain ng mga meat. So, sa atin din po, kailangan natin malaman na babaguhin tayo ng Panginoon at ang pagbabago sa atin ay kailangan natin sumunod sa God kasi God is holy at tayo ay holy na. So, you have to tell the lion, although i-change ka ng God, your nature will become a sheep. So, dapat ready ka na you will not eat meat or karne. But you will, in your lifetime, you will eat grass. So, ang question dito ay, do we have to tell this one to when we evangelize? Yan ang tanong dito kasi minsan, parang sinasabi natin, okay, wala kang gagawin. All you have to do is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yes, totoo yan kasi ang ating salvation po, you have to believe on the Lord Jesus Christ but you will be saved. But when you are saved, kailangan natin sabihin sa tao na to na hindi ito madali. Kaya nga maraming nag-misrepresent sa atin na easy believism. No, yung madali lang daw yung ating doktrina kasi all you have to do is mag-recite lang tayo ng prayer, mag-raise lang tayo ng hand or something, okay. Hindi po yan. Kasi ang ating pong doon ay babaguhin tayo ng God. At wala tayong magagawa kung babaguhin tayo ng God, i-regenerate tayo, babaguhin yung ating nature. Wala tayong magawa kundi to follow Jesus Christ. To follow Jesus Christ and His observe ang kanyang mga pinapa-observe sa atin. And kailangan natin na maging maayos, kaya nga sabi sa Ephesians 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. We are now His workmanship. Tayo ay parang obra maestro ng God, parang utility tayo, claim or something like parang utility tayo ng God na gagamitin tayo sa pag-i-evangelize. Gagamitin tayo. Kung hindi ka nag-i-evangelize, questionable yan kasi kailangan mo mag-evangelize kasi gagamitin ka ng Panginoon eh. So, in a way, you have to count your cost na babaguhin ka ng Panginoon. But, don't worry kasi ipoprovide naman yung mga pangailangan mo. But, kailangan mo maintindihan ito. Ang tanong ko kanina, kailangan ba natin i-proclaim ito sa mga tao na kailangan mo i-count mo yan. Hindi ito basta-basta. Hindi ito basta-basta na, okay, palo ka, wala na. Easy life, no? Wala pong promise ang God na easy life ka nung nandito ka. Easy life ka kung nandun ka na sa heaven, no? Meron ka ng glorified body kasi ang ating pong salvation ay saved from the penalty of sin. Sigurado yan. That is judicial o forensic o records yan na binago na yung records natin doon. Ang ating righteousness ay perfect na because the righteousness is the righteousness of God. Kaya pagharap natin sa God, dapat sigurado tayo na hindi yung righteousness natin na nakikita by faith. Dapat sigurado tayo na yung righteousness ni Jesus Christ na nakikita by believing yan, by faith. At the same time, sigurado din tayo na hindi na tayo mapaparusahan kasi ang ating kaparusahan ay inako ni Jesus Christ. But yung sa ating sanctification, habang naglalakad tayo dito, siyempre marami pang nandito pa yung ating flesh. Nandito pa tayo, nagkakasala pa tayo. You have to fight, you have to, kaya nga, renewing of the mind Ngayon po ay, kailangan natin i-present yan. Kailangan natin i-present, God is holy. We are all sinners. Banggitin mo yung mga kasalanan na hindi tayo talagang nagkasala tayo, sinungaling tayo, magnanakaw tayo, blasphemous tayo, adulterer, murderer. Kasi sabi ni Jesus Christ, kung ikaw ay tumingin lamang sa isang opposite sex, tapos mayroon kang pagnanasa, you committed all the spiritual adultery. Kung ikaw ay nagagalit sa iyong kapwa-tao, you committed spiritual murder. No? Inggit, nandun lahat yan. No? Sabbath day, blasphemous, you use word in vain. The name of God in vain. So, hindi tayo makakapasa. You have to explain, God is holy. We're all sinners. Explain natin yung ginawa ni Jesus Christ na dalawa
na siya yung sacrificial lamb, siya yung substitutionary atonement. That is the center. Huwag tayong umalis doon kasi ang ating foundation ay Jesus Christ is our salvation. But we have also to explain na may demand ang God na we have to be holy. Huwag natin kalimutan yan kasi nakasulat niya sa Bible. You have to count our cost of being a disciple of Jesus Christ. May trabaho tayo dito. We have to be But don't worry, kung pinangako talaga ng God na po-provide yung mga pangailangan natin, po-provide yan. But spiritually, kailangan natin be ready tayo. No? Spiritually. Ngayon po, number 3. No? Number 3 po ay we have to thank God na mayroong mga verses na ganito. No? Kasi although this is very unique, bakit natin magpapasalamat sa Panginoon na may mga verses na ganito? Ang mga verses na to ay makikita natin na mayroon tayong God sovereignty and human responsibility. Mayroon tayong human responsibility to be the disciple or believers or followers of Jesus Christ. At nagpapasalamat tayo na you have to acknowledge that we cannot confine God to a certain box. Ikakahon natin ang God. Yan na, kailangan ko lang maniniwala. No? At wala nang cost yan. Hindi na ako kailangan maging holy. Mali yan. Kaya nga, hindi tayo madadala doon na we should be biblical, mga kapatid. Mga biblical tayo, mga kapatid. Although naniniwala tayo doon sa doctrine of sovereignty, 100%. Taya natin ang ating buhay doon. 100%. Taya natin yan na I will not be removed from the hands of God. No one can separate me from the love of God. No one can snatch them out of my hand. Kailangan natin maniwala din 100%. Kung gusto mo pa nga, 200%. Exaggerated na statement. 200%. We have to believe that we have been parang you have to believe on election, you have to believe on perseverance of the saints or the security of our salvation. We have to believe that we are saved by the grace of God. Kaya natin ang ating doon. We have to believe on that doctrine. But we have also to believe on the human responsibility. Marami dito, sa atin na di ba ang ating kaligtasan ay by grace? Yes, by grace. But we have the human responsibility. May demand ang God sa atin to be holy. At may demand sa atin, ang God sa atin na kailangan natin i-count yung cost kasi hindi ito basta-basta. Number two reason bakit nagpapasalamat tayo ng mga verses na to. Kasi, ang una, hindi natin nakakahon. No? Ako po ay dati ay nag-aral ng na kailangan kong jigsaw puzzle, no? Jigsaw puzzle, makukuha ko na yung anong gusto ng God. Magaling na ako. Pero disintegrate ng God yan. Hindi mo makukuha ang God. Kasi kung nakukuha na natin, alam na natin ang God, kung ano ang kanyang paraan, hindi na siya God, nahuhulaan na natin. So, halimbawa po yung James 2:26, no? The body without the spirit is dead. Likewise, the faith without works is dead. Dati sabi ko, ba't nilagay ito? No? Pero may explanation na that is after the salvation. That is after the salvation. Ang point doon ni James ay sinasabi niya, kayong mga Kristiyano, nagsasabi kayo na may faith kayo, pero hindi kayo gumagawa ng mga dapat gawin ng isang Kristiyano. Wala yan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na mayroong mga verses na ganito, na mayroong verses na God's sovereignty. Sabi ko nga, itaya natin ang ating buhay doon. Na salvation is by grace of God. Wala na akong gagawin, save na ako. But, dapat maniwala din tayo na mayroon din tayong responsibility. Number 2, I thank God na mayroong mga ganitong mga verses na parang paradox. Or ang tawag ng paradox ay parang nagkukontra, pero kung lalapitan mo, malapit. Yung iba nga, hindi mo talaga makukuha yan. Ang sabi nga ng ibang mga theologians na you can only two parallel lines, the God's sovereignty and human responsibility, na hindi natin makikita yan dito sa ating buhay, probably, or in the throne of grace. Pag namatay na tayo, makikita natin na these two parallel lines, ang parallel lines po, hindi po nag-meet yan, pero seemingly,
Pero doon sa throne of grace, nagmi-meet sila na we have God's sovereignty and human responsibility. And I thank God kasi matitest natin talaga that did God really open my eyes of understanding? Matitest natin kasi sabi ni Paul na pinanalangin ni Paul na talaga maintindihan yon yung the eyes of your understanding. Dapat magpasalamat tayo dito kung nire-reveal ito sa atin sa Panginoon na hindi natin kayang ikahon ang Panginoon at mayroon talaga siyang mga hindi natin maunawaan, and that is God's sovereignty and human responsibility. We have to thank God na kung ito ay nireveal sa atin, matitest talaga natin na God opened my eyes of understanding. And number 3, so that we can appreciate talaga na tayo ay tao lamang, makasalanan, at ang ginawa ni Jesus Christ na yung tinransfer tayo from death to life ay ma-appreciate natin. Bakit ma-appreciate natin na tinransfer tayo sa death of life? Kasi makikita natin na hindi tayo pwedeng magkamali. No? Hindi tayo pwedeng magkamali. Jesus Christ transferred us, regenerate us. At the same time, binigay pa tayo ng chance na makapag-evangelize sa iba by really explaining the gospel talaga. At makikita talaga natin na we are saved from the penalty of sin, and we are saved from the power of sin, and eventually we are saved by the presence of sin. No? Mahirap mang maintindihan kung bakit ma-appreciate natin yung God. Kayo na mag-analyze yan sa inyong puso't isipan mamayang gabi kung bakit mo ma-appreciate ang ginawa ng God by giving us verses na may responsibility ka at naintindihan mo ang God's sovereignty. Kasi marami pong mga tao na hindi nakakaintindi ng God's sovereignty at hindi nakakaintindi na mayroon ding human responsibility. Magpasalamat ka sa Panginoon na dineclare sa atin ang both sides na ito at tayo po ay magpapasalamat na ang God talaga ay mabuti sa atin. So bilang pagtatapos po, I am telling this to you kasi tayo po ay mamanalangin mamaya at mayroon din po tayong mission dito sa mundong ito to preach the gospel to all nations. Kasi kailangan natin i-preach ito at we have to pray na tama yung ating doktrina na God is sovereign, at the same time we have human responsibility. Kung may mag-debate man sa atin, it's up to you kung ipoproclaim mo din na God is sovereign. You have to parang apologetics na God is sovereign. At the same time, on the other side, human responsibility, apologetics ka rin. Idedepensa mo rin. Salamat sa Panginoon na tayo po ay nandoon sa kalagayan na yan. Kasi hindi tayo ma-toss pro and pro sa ating doctrine. And I hope na this doctrine na God is sovereign and man is responsible is our doctrine na maintindihan sa ating puso't isipan. Although hindi ito maintindihan ng ating mga sarili sa natural mind, pero ang sabi dito sa 1 Corinthians 2:14, babasahin ko lang itong 2 Corinthians 2:14, 1 Corinthians 2:14. Dito tayo magtatapos. Sabi dito sa 1 Corinthians 2:14. But the natural man, ibig sabihin ng natural man, yung hindi pa na-regenerate. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Ang day dito, ang day is the antecedents of things of the Spirit of God. Ang ibig sabihin nito, the things of the Spirit of God can be discerned spiritually only. If you are a natural man, you do not receive the things of the Spirit, for these things are foolishness to the natural mind, nor the natural mind know them, because these spiritual things are spiritually discerned. These spiritual things are as spiritually discerned.
Salamat po sa Panginoon kung nandun tayo sa kalagayan na yan at tayo po ay nagpapasalamat talaga sa biyaya ng Panginoon sa atin. Pero do not be confused talaga mga kapatid, si anong balik-balik ta rin, that salvation is of the Lord. Jesus Christ is really our salvation. All we have to do is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yun talaga ang pinaka-angkla doon at huwag kang umalis doon sa angkla na yun. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. And the other, ikaw na ang banal na espiritu na magpapaliwanag sa iyo doon. Salamat muli sa Panginoon sa mensahe sa gabing ito. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit sa iyo. Alam po namin na ang iyong mga salita po, Lord, ay nagbibigay sa amin ng liwanag. Kasi sabi mo nga, Lord, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Salamat po, Lord, na mayroon kaming Biblia na ibinigay. At salamat din po, Lord, na mayroon talaga mga verses na sa aming natural mind na hindi namin maintindihan. Ngunit salamat po sa binigay mo sa amin na regeneration at banal na espiritu upang matulungan kami maintindihan ito. Salamat muli, Lord, at pinapanalangin din po namin, Lord, ang bawat isa sa aming prayer meeting at ganoon din po sa iba't ibang gawain sa mga tao sa COVID-19 na mawala na po ito, Lord. Kami, Lord, ay makabalik sa mga normal na kalagayan, Lord. Bless mo rin po ang bawat isa sa aming church at sa ibang mga tao na maliwanagan din po, Lord, ang mga makikinig, Lord. Bless mo kami, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless po.